'Di ba? Yung maganda rin yung punto ni Greco Bellica na pinag-uusapan natin yung campaign donation kay Rodante Marcoleta. Magkano yung campaign donation kay Rodante Marcoleta? Paano magiging plunderous yung donation, yung ano na yan, yung act na yan. Ang plunderous act is yung tumanggap ka ng campaign donations ng napakalaki, tapos ginawa mo siyang membro ng gabinete mo. O di ba binigyan example ni Greco Bellica si Anton Lagdameo, o di ba? Si Anton Lagdameo, daan-daan milyon ang ibinigay kay Bongbong Marcos. Naging special assistant to the president. Bawal yun. Bawal yun. Kasi parang ginawa mong kapital yung bayan mo. Di ba? Parang ginawa mong kapital yung mga posisyon sa gobyerno para magbigay sila ng pera sa'yo. Pangalawa, si Mel Robles ng PCSO, di ba? Nagbigay ng pera si Mel Robles tapos biglang itinalaga sa PCSO. Ano nangyari sa PCSO? Di ba sa PCSO, linggo-linggo may nananalo may nananalo sa loto. Inimbestigahan niya ni Rapi Manyakis, di ba? Inimbestigahan niya ni Rapi Tulfo, tapos biglang huminto si Rapi Tulfo. Huminto siya sa pag-iimbestiga. May mga sabi-sabi na nagkaroon daw ng bayaran diyan, but then again, hindi mapapatunayan 'yan, pero ang isang totoo diyan is mainit siya sa PCSO, biglang nawala yung hearing niya. So kayo na ang bahalang magbuo ng istorya. Hindi natin sinasabi binayaran siya, pero kung iniisip ninyo na baka binayaran siya kaya hininto niya yung investigasyon niya sa PCS o yung mga nananalo linggo-linggo, nasa sa inyo na 'yan. Meron pang isa bukod kay Mel Robles, si yung Department of Agriculture Secretary na si Laurel Tiu. Nag-donate din sa kanya yon sa kanyang kampanya. Tapos, naging Department of Agriculture Secretary, hindi ba? So, ibig sabihin, mga bossing, tawag dito, yang pera na ibinigay sa kanya, pwede mong isipin na kaya ibinigay sa kanya para makapasok sila sa gobyerno, etong mga taong ito. Hindi ba? Yan ang plunderous. Na kung iisipin mo, si Marcoleta tumanggap siya ng pera mula sa mga pribadong tao na hindi mga nasa gobyerno, tumanggap siya ng pera para sa kanyang kampanya. I don't think plunderous yun. Pero may mga nagsasabi na tinanggap niya kasi yung pera na yon, at inamin naman niya na tinanggap niya yung pera na yon na hindi pa siya technically kandidato. Kasi parang kung tinanggap mo yun ng January, magiging kandidato ka lang daw kapag nagsimula na yung kampanya, which is March. Pero tandaan ninyo na nagpapasa po ng Certificate of Candidacy December pa lang. 'Di ba? December pa lang nagpasa na ng COC, Certificate of Candidacy. So sinasabi mo na, 'di ba? Sinasabi mo na tatakbo ka para sa posisyon na 'to. So technically, kandidato ka na noon kapag i-file mo yung Certificate of Candidacy mo. Pero yun nga, sinasabi ng mga ibang mga abogado na hindi, kahit nag-file ka ng COC ng December, magsisimula ang kampanya ng March, so magiging kandidato ka pa lang sa March. Parang gano'n yung sinasabi nila. Hindi ako sure kung kayo, ano ba sa tingin ninyo, kung alin ba ang tama? Tama ba na pag nag-file ka ng COC, which is meron ka ng papel, picture, yung requirement mo, nag-adhere ka sa requirement, pumirma ka na doon sa dokumento na yon, ibig sabihin, kandidato ka na o magiging kandidato ka pa lang kapag kakampanya na? Pwedeng magiging official na kampanya pa lang or official na pwede kang tumanggap ng pera during the start of ng kampanya. Pwedeng kung ganun ang nasa rule. Kasi, tingnan nyo mga bossing kung talagang may election offense, dapat COMELEC ang nagdi-decide. Hindi naman nag-decide ang COMELEC dito sa kaso na ito Isinampa itong kaso na ito diyan sa COMELEC, pero hindi naman ibig ko sabihin, hindi naman dinisqualify ng COMELEC si Rodante Marcoleta, hindi ba? At saka actually binibigyan pa nga ng COMELEC
Di ba? Binibigyan pa ng COMELEC actually yung mga kandidato na kung merong mali sa kanilang sose, na i-correct iyon. Oo. Correct, pwedeng i-correct yun. Hindi yun, hindi yun reason para ikaw ay matanggal ka sa pagiging isang senador, isang gobernador, isang congressman, mga ganyan. O, di ba? So, yung mga, na yan, yung mga ganyang mga bagay-bagay, magkakaalaman yan. Magaling naman si Rodante Marcoleta, magaling din naman yung mga abogado ni Marcoleta. At alam naman natin na ito si Boying Rimulya, napakasinungaling yan gagawa ng paraan yan si Boying Rimulya para talagang pabagsakin itong mga kalaban ni Bongbong Marcos sa politika. Kasi nga, kaya naman nilagay yan si Bongbong Marcos dyan. Di ba? Kaya nilagay si Bongbong Marcos dyan sa posisyon para kaya nilagay si Boying Rimulya ni Marcos siya sa posisyon para talagang maging attack dog niya. Si Claire Castro, ganun din. Kahit bobo, nilagay niya dyan sa posisyon para maging attack dog niya. At yung iba pang mga tao na inilalagay niya sa posisyon. Halimbawa yan sa Department of Justice, di ba? Yung mga iba pang mga ahensya, Department of Interior and Local Government. Kaya yan inilagay diyan sa mga posisyon na yan para gamitin, para gipitin yung kanilang mga kalaban sa politika. But then again, hanggat nandiyan si VP Sara at hindi pa na-impeach si VP Sara, and ilang araw na lang, siguro 2 days na lang mag-start na yung impeachment ni VP Sara, diyan na magkakalaman. Unang araw pa lang makikita nyo, dudurugin na ng defense team yung prosecution team. Kaya nga pa na yung papogi ng prosecution team, na mga kalaban ni Inday Sara. Panay ng papogi nila, panay na ang gawa nila ng mga video, panay na ang gawa nila ng mga short film tungkol sa kanila. Kaya nga pinopromote na nila yung mga sarili nila kasi nga alam nila na mapapahamak sila pagdating ng diyan sa hearing niyan diyan sa Senado. At kung makikita ninyo mga bossing, yung mga inutusan nila ng mga congressman na maging kalaban ni Inday Sara, halos karamihan diyan party list representative. Walang mga distrito. Party list representative. Yung kala De Lima, kay Jokno, at saka yung Calaridon, makikita mo halos yung iba dyan mga party list. Tas yung mga party list yung talagang nagyayayak-yak. And itong maingay na si Luistro, kasi wala mang kalaban si Luistro dyan sa Batangas. Kaya malakas din ang loob niyan, pero wag kayong mag-alala. Mapahiya lahat dyan sa hearing, dyan sa Senado. And problema pa nga ngayon kung sino yung magiging presiding judge diyan sa impeachment na yan. So magkakaalaman tayo mga bossing, magkakaalaman tayo kung anong mga mangyayari diyan. Yung mga troll diyan, bayaan niyo silang mapagod magchat-chat diyan. Hindi naman tayo apektado diyan. Basta itutuloy lang natin yung ating discourse. So ilagay niyo diyan sa comment section yung comment niyo patungkol diyan sa rally ng INC. At saka kung ano yung mga gusto nyong itanong dyan, itanong nyo lang dyan. Yung mga nagko-comment na mga troll, wala rin, mapapagod din yan. At kung di sila mapagod, mabuti yan. Pagkakitaan natin sila, dahil dahil engagement yan. Bawat chat nila dyan, engagement yan. Okay yan. Di na tayo naiinis dyan. We've been vlogging for how many years already. Noon, pinapatulan natin yung mga ganyang mga comments. But ngayon, wala na. Hindi na natin pinapatulan yan. Masyado na tayong malaki. Masyado na tayong mataas para patulan pa natin yan. Hindi ba? So, pabayaan natin yan. Mag-comment lang yan. Huwag kayong mag-focus dyan. Ilagay nyo lang dyan sa comment section kung ano yung mga katanungan ninyo patungkol sa mga nangyayari ngayon. Basta kalma lang kayo. Malapit na kami umuwi. Malapit na kami bumalik dyan. Pagbalik natin dyan, bakbakan na tayo ulit sa YouTube. Makakapag-present na naman tayo. Yung mga balitang makukuha ulit natin, marireaction na natin. But for the meantime, ganito lang muna tayo. Mag-vlog kasi nag-enjoy pa kami dito sa Hong Kong so bale 3 weeks kaming nawala sa Pilipinas kasi nag-enjoy kami. Nag-shopping kami diyan sa China and dito sa Hong Kong. Dito tayo na-meet natin yung mga kababayan natin dito. Meron pa a-attend tayo sa isang malaking pagtitipon ulit on Sunday.
And I think next week balik na kami ng Pilipinas at tayo ay bakbakan na naman tayo niya, malulupitan na naman. Magsasawa na naman kayo sa mga namin boses namin mga banatero. Si Banat Bay may sakit o nagkasakit sila. Si paring RJ nagkasakit din siya si Sir Jack medyo kasi ang klima dito ngayon maaraw, uulan dito sa Hong Kong, maaraw, uulan. Pero yung mga kababayan natin na nagre-request diyan sa Canada, diyan sa Europe, diyan sa Amerika, kalma lang kayo, baka malay naman natin. Diyan sa Middle East, lalo na diyan sa Dubai, marami nagre-request punta tayo diyan. Singapore, sa Malaysia, sa Thailand, may mga nagre-request punta tayo diyan. Tingnan natin kung makakapunta tayo diyan. Pero napaka rare ng opportunity na magkakasama ang Banateros yung buong 7 na nasa ibang bansa. Kaya solid mga bossing. Natin yan. Magkikita-kita pa tayong maraming beses. At okay pa yan. Bayaan mo muna na nandiyan lang si Bongbong para i-expose lang natin ang i-expose. Para mas lalong matae itong mga troll niya. Mumurahin natin yan si Bongbong araw-araw. I-expose natin yung kabobohan yan. 10 ng kanyang mga alagad. Natin yan. Diyan tayo babawi. Yung mga na yan. Yung mga comment na yan. Wala na yan. Hindi na tayo diyan. Magagaling lang naman mga yan sa chat. Hindi naman nila kayang panindigan lahat yan. Puros mga troll naman yan. Tatatlo lang yung kanilang mga kaibigan and all. Di ba? Marami pa rin tayo ng mga solid na mga totoong mga tao na nandito At kaya ako nag-live dito sa Facebook para makuha ko to and ma-upload ko sa YouTube. Kasi gusto sana mag-live sa YouTube, kaya lang sabi ko dito na lang para at least may activity din tayo dito sa Facebook, and then dalhin natin sa YouTube. Kasi maraming mga nandito sa Facebook na maraming sa mga nasa YouTube na wala sa Facebook. Kaya para at least yung mga nasa Facebook mapanood din ito, and then yung mga nasa YouTube mapanood din ito. Yun basta wag kayong kabahan diyan sa nangyari. Maraming mga na-disappointed. Marami akong mga messages na natatanggap that akala ko pa naman tuloy-tuloy na ito. Akala ko pa naman, sabi nila. Akala ko pa naman ay dire-diretso na tayong papapalitan ng presidente. Hindi po. Marami tayong mga ayon sila nakausap na hindi naman 'yun ang kanilang layunin. Hindi naman 'yun ang layunin ng kanilang mga pinuno. Pero syempre, kapag dumating talaga sa punto na wala na at 'yun na ang end game ng INC, gagawin nila 'yan. Pag ginawa nila 'yan, mga bossing. Pag ginawa nila 'yan, maraming mga organizations, groups na magsasama-sama, na magkakaisa. Kasi sa ngayon, sa totoo lang dito sa grupo ng Duterte, ang disappointing part dito sa grupo ng mga Duterte is marami ring faction inside the Duterte group. Isa lang ang direksyon nila, isa lang ang gusto nilang mangyari, mga Duterte, ang mailuklok natin sa 2028. Pero nakakainis lang kasi magkakagalit sila. Mas malakas sana ang Duterte crowd kung nagsasama-sama sila. Kung hindi sana nagkakaroon ng conflict yung kanilang mga ideas. Kasi meron yung isang grupo na ito, galit sa grupo na ito, yung leader ng grupo na ito, galit sa leader ng grupo na ito. May mga ganun dito sa loob ng Duterte. So siguro by the time na talagang ripe na, hinug na, at may mag-organize na isang malaking pagkilos at pagtitipon, sana maging magkampi-kampi na ang lahat ng ito. Kasi sabi ko nga sa inyo kung yung mga dating magkakaaway ng mga Marcos at mga Dilawan, nagkampi-kampi na ngayon mas lalo nang dapat dito sa ating hanay, sa Duterte crowd. Dapat mas lalo kayong magsama-sama. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag.
bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap